What's up guys, and welcome to this series ng videos entitled Billiard Guide for Beginners. So ito ay magiging complete portfolio for beginners na gusto mag-start ng billiard from zero knowledge to at least makaubos ng 3-4 na bola. So this is one project I'm making in my own little way. Ito yung aking parang contribution sa industry ng billiard. So kahit dito sa 2,000 plus subscribers ko, dito sa ating maliit na community ay makatulong ako lalong-lalo na sa gustong mag-start magbilyar o medyo gustong bumilis ng konti yung progress. So ito yung aking contribution na ay makatulong ito. So why is this series important? Kasi it is important we form or we have a firm foundation. So kuminsan kasi marami kang gumagaling sa billiard pero sometimes yung consistency, longevity nawawala. So kung minsan nakaka-form tayo ng habit na mahirap na i-break, na yun na yung nakakasanayan natin. Na meron palang may gagaling pa pala tayo. Kaya lang, hindi natin na-form yung good habit o yung foundation ng ating napiling sport. So before we start dun sa part 1, okay, i-share ko lang, once upon a time in Japan, so uso kasi nun dati ang sa gera, yung pana, sibat, espada. So, yung mga archers before, lalo na yung mga batang nag-aaral na magpana, so hindi sila pinapahawak ng arrow, ng palasok. So, ang pinapahawak muna sa kanila ay yung bow, yung string. So, yung tinuturo sa kanila, yung proper stance, yung tayo, yung proper asinta, aiming, at yung proper bitaw. Yun muna. So, for like months, yun ang pinapractice nila. So, yun yung magiging approach din natin dito sa billiard, lalong-lalo na yung mga wala pang kaalam-alam. First time pa lang hahawak ng tako o hahagod ng tako. Mag-start tayo from the beginning. Ayan. Yung paano pagandahin yung stroke, magkaroon ng isang consistent and fluid stroke until na gumaling ka na at ma-form mo na yung talagang ikaw, yung magkaroon ka ng karakter kung ano yung stroke mo. Ano yung sinasabi kong character? Example, si Shane Van Boening, di ba yung kanyang ganon parang nilalatigo. Yan ang kanyang character. Yan yung kanyang trademark. Yung kay Pan Shouting, the Queen of Asian 9 Ball, parang gumaganyan siya, unti-unti, tapos sasalida, isang ganon. So, ganon din kay Jasmine Ocean, yung isang Austrian player na World Pool Women's Champion din, si Jasmine Ocean. So parang may ganyan din siya, dalawa lang yata yun, tapos suhugot ng malalim, so ganun. So iba-iba po kasi, iba-iba yan. So iba naman, like si Lion, magulayan, mga ganyan, tapos pinapaikot yung kamay niya. So yun yung sinasabi ko na later you will form your own kind of stroke. Pero syempre yung foundation natin, kung ano yung tama muna. Kasi pag papaling-paling yan, barabay, makakashoot tayo, makachamba tayo, pero yung consistency, hindi natin makukuha. Tapos yung proper bridge, bakit yung iba, maganda yung close hand, mas maganda yung open, mas madali. Ano ba yung dapat na gawin? Tayo mo, stance mo, nakadikwato ka ba, nakapaling ba yung paa mo, ano ba, nagkaliwa ka, na nasa una, yung eye alignment. Yan ang mga habit na kailangan i-form natin na tama. Kailangan ma-form natin yung foundation niyan. Kung hindi, matatagalan tayo, magiging mabagal yung ating progreso. So, ano ba ang laman ng guide nito? Ano ba ang laman ng series na ito? So, in part 1, we are going to have the part 1, yung foundation. So, ano ba yung fundamentals? And under dyan yung bridge, yung plangketa. Pangalawa, yung stroke, yung hagod, yung tamang hawak, yung grip, yan yung pag-aaralan natin. Yung stance mo, yung tayo mo, yan, parang tripod ba yung tayo mo, o nakapaling ka ba, nakatabingi ka ba, ano ba ang tama, yan. Kasi lahat po yan ay nagko-contribute sa tamang tira, sa magandang tira, o kumisa nagko-contribute pag mali doon sa pagsablay. Okay? So, yung eye alignment. So, ano ba yung dominant eye mo? Yan. So, kanan ba? Kaliwa ba?
Bakit yung iba ay dito yung tako sa baba, kung minsan nasa kaliwa, kung minsan nasa kanan. Yan po ang nakapaloob dun sa part 1. Yung foundation, yung basic fundamentals. So medyo matagal, kailangan ng pasensya kasi lahat naman ng sports kailangan natin ng pasensya. Pero kung gusto nyo shortcutin, okay, there's no shortcut for success. Kung gusto nyo shortcutin, kamukha nung ginagawa ng iba, biglang sasargo kahit mahina, tapos lalatag na lang yung bola, kahit hindi pa sanay mag-plangkita o maghagod, stroke, ay gusto ubusin yung bola, shoot mo, matatagalan po tayo, I tell you. Okay? So, yung part 2 natin ay yung cue ball. O, yung cue ball, o yung aiming. So, where to aim. So, first is yung center ball. Okay, saan mo ba patatamain yung tip ng yung tako doon sa puti? Yes, very important yun. Kasi konting paling, konting lihis, magkakaroon na siya ng English o pectus. Na hindi naman dapat doon sa beginner. Kasi pang intermediate level na yun o advanced level ng mga pectus. Iba kasi nakikita ko mga beginner pa lang. O pectus sa kanan, pectus sa kaliwa. Actually, hindi pa nga sanay mag-stop one. Nag-jump na agad sa pectus. So, distorted eh. Okay? Number 2, yung cue ball to object ball. Okay, yung patama doon ng puti, doon sa object ball na gusto mong pa-shootin. And number 3, yung basic drills. So, meron tayong mga basic drills para mas mabilis matutunan yung sinabi kong 1 and 2 na yan. Okay, yung part 3, ay yung cue ball direction. Okay, yung cue ball direction, kung saan yung line of shots, yan. Number 2 is yung how to draw shots. Okay, paano magpa-atras ng bola, kung saan mo pupuntahin yung bola pa-atras, pa-kurida, pa-forward, pa-kaliwa, pa-kanan, yung basic lang. At yung mga basic English o spin. English kasi yung tawag doon yung pectus. Okay? In part 4, yung equipments. Ano ba ang tamang tako na bilhin? Ayan. Ano ba ang tamang bigat? Ano ang tamang shaft? Gusto mo ba ng carbon fiber rod? Paano kung gusto kong bumili ng mahal? Yan. Kung may pambili naman ako. Kung wala kang pambili at mag-start ka doon sa medyo local brand, ano bang maganda? Malambot ba ang kahoy? Matigas ang kahoy? Anong diameter? 13mm, 1275 mm, 12.5, 12.4, up to 11.85, 11.9. Yan ang mga nakapaloob sa part 4, which is an equipment. Yung nga lang po, kailangan nating umpisahan sa part 1. Ngayon, kung sa feeling nyo, alam nyo na yung part 1, part 2, edi yung part 3 ang panoorin nyo. So, ganun lang ho kasimple. So, I would just like to stress out, this is for beginners. Okay, wag po tayong maghanap ng pang-intermediate, pang-advanced. Kasi po, yun lang po yung pwede kong i-impart sa inyo kasi hindi naman ako advanced player o pro or top amateur. Beginner lang din po ako at taga-aral. So, pang-beginner po ito, okay? So, balik tayo yung Q-tip. Ano ba yung difference ng soft, hard, medium? Saan ba ginagamit? Saan ba mag-advantageous ang hard, saan advantageous ang soft, etc. and so on. Yung mga brands ng tip, may tatanong nga po sa akin, Sir, paano naman yung Q-sole? Ano bang maganda? Maganda ba pag mahal, taong, kamoy, etc. and so on. At yung paano pag-maintain ng full Q. Kung gusto nyo bumili ng tako, ano ba yun? Binabasa ba yan ng basahang-basa, alcohol, etc. and so on. So, actually, I have bunch of clips dyan sa channel. Kaya lang, syempre, i-align ko siya according sa part. Okay? So, I'll leave the videos, the links of the videos na nakapaloob dun sa part 1, part 2, part 3. Para hindi kayo ligaw, alam nyo kung ano yung i-click yung link in accordance dun sa ating topic. Okay guys, welcome back. And now here it is. Andito na tayo sa Billiard Guide for Beginners Part 1. So as promised, yung Part 1 is the foundation, basic fundamentals. Okay? First thing, bridge. Okay? Maraming klase ng bridge. Okay? May open bridge, may closed bridge, may rail bridge. Okay? May kanya-kanyang gamit yan. So, ang pinaka-common natin, lalo-lalo na for beginners, mas madali yung open bridge. Okay, wag po tayong, wag natin subukan yung closed bridge.
kung medyo nahihirapan tayo, parang ipit na ipit yung kamay natin, namamalipit na hindi naman natin matira yung tako ng maayos. So, dun muna tayo sa basic, yung open hand bridge. Yan. So, please watch this video para malaman nyo kung ano ang gamit ng samot-saring bridge. Now you have watched the video, so yan yung mga bridge natin. Okay? Kung mahirap, huwag niyong pilitin kasi maapektuhan ang tira. Number 2, yung stroke, yung hagod. Paano ba ang tamang hagod? Please watch this video. So, nasabi na din doon sa stroke yung grip. Okay, kung paano ang tamang grip. So, kung minsan, pwedeng one finger, 2 fingers. Basta, sumisikip siya, pag ginanon mo siya, tapos pag binalik mo, luluwag siya, sikip ulit, luwag, sikip, luwag. Okay? Basta dapat diretso yung hagod mo patungo doon sa white ball o sa direction. Okay? Number 4, let's watch this video para doon sa stance. Now, napanood yung video, kaya ganun ang stance natin na para siyang tripod. Para steady ka. Parang tripod ng camera. Hindi siya mabuwal. Hindi siya mabuhay. Very, very steady siya, very firm. Okay? Kasi any sudden movement would cause your imbalancing. Okay? Na pwede mag-contribute sa misses. Lalo-lalo na kung last ball yan. Now, for the eye alignment, watch this. Yung eye alignment kasi, sometimes, tataka ka bakit ka sumasablay. Okay? Yung pala, ang dominant eye mo, yung kaliwa. Pero sipat ka ng sipat sa kanan. Okay, malaking bagay po yan. So, paano mo malalaman yung dominant eye mo? So, grab your 2 hands, you place it on top of the other. Yan. Tapos, silip kang ganyan. Bigit mo yung kaliwa mo. Okay, pag hindi mo nakita yung nandun sa loob ng triangle yan, hindi yan dominant mo. Tapos, isarado mo naman yung kaliwa mo, i-open mo yung kanan mo. Pag nakita mo yung object doon sa kanang mata mo na lumalabas dito sa triangle, yan ang dominant eye mo. So, diyan ka sisilip. Kaya yung iba, andito yung tako. Pag nakadapa sila, gumaganyan, dito tumatama yung tako. Kasi, andito sa kanan yung dominant eye. Na naka-align yung tako, papunta dun sa cue ball. Okay, I hope you've learned something today dito sa ating part 1. So, watch out dun sa ating part 2, which is cue ball and aiming, consisting of center ball, cue ball to object ball, and basic drills for aiming system. Okay? Thank you for watching, and please subscribe and hit me in the comment if you have questions so that I can answer it, guys. So please like, share, and subscribe, and watch out for part 2 of the series Billiard Guide for Beginners.